Sang Suyan. Uminom ka ng isang doses ng Night Snowflake. Aniya ni Sojun. Sinabi ni Sojun na, teka, kung gayon ay alam na niya kung sino ako. Sinabi naman ni Erzsébet na, huwag kang mag-alala. May interference magic cast sa robe na ito. Basta nakamask ka. Hindi niya mapagtatanto kung sino ka. Mabuti naman kung ganoon. Muling sabi ni Sojun. Malapit na si Suyen sa kinatatayuan nila. Humanda naman si Sojun. Hawak nito ang kanyang bagong sandata. Sunod-sunod ang ginawang pag-atake ni Suyen. At iniiwasan naman ito ni Sojun. Nagtanong si Erzsébet na bakit hindi pinapalitan ni Sojun ang molder. Sumagot si Sojun na, hindi pa pwede sa ngayon. Kung palitan niya ang molder sa ibang mode at lalaban, madaling tapusin ito. Ngunit ang tanging hunter na kasalukuyang gumagamit ng sandata na ito ay siya. Kung babaguhin niya ito ngayon, ay talagang inanunsyo niya lang na siya si Lee Sojun. Mahigpit na hawak din ni Sojun ang fragment. Sa kanyang pag-iwas sa atake ni Suyen, ay may nabangga siyang lalaki sa kanyang likuran. Nagtaka si Sojun. Anong meron sa lalaking ito? Bakit siya nandito? Napapatanong sa sariling sabi ni Sojun. Itinaas ng lalaki ang kanyang binti. At malakas na sinipa si Sojun. Napaingit ito. At tumilapon palayo. Naaga ni Mumyong ang fragment. Lee Sojun. Sigaw ni Erzsébet. Napaubo naman si Sojun. Nanlaki ang mga mata nito nang mapagtanto na wala na sa kanya ang fragment. At pagtingin niya sa kinatatayuan ni Mumyong ay hawak na ito nito. Humalakhak ng malakas si Mumyong. Maging si Erzsébet ay nanlalaki din ang mga mata at hindi makapaniwala. Kinuha nito ang fragment. Aniya ni Sojun. Nagulat ang dalawa ni Erzsébet. Nang mabilis na umalis, at mataas na tumalon si Mumyong. Hindi, sigaw ni Sojun. At akmang hahabulin si Mumyong. Ngunit may napansin siyang lalaking pasugad sa kanya. At ito ay walang iba kundi si Suyen na aatakihin siya. Saan ka sa tingin mo pupunta? Sabi ni Suyen. Naiinis naman nakatingin dito si Sojun. At tumalon mula sa kanyang balikat. Si Erzsébet. Nilinggan ito ni Sojun. Erzsébet. Tawag ni Sojun. Hahabulin ko yung lalaking kumuha ng fragment. Humabol ka pagkatapos mo sa kanya. Sagot ni Erzsébet. Okay. Pagsang-ayon ni Sojun. At umalis na si Erzsébet. At mabilis na tumakbo. Itinutok ni Suyen ang kanyang espada kay Sojun. Huhulihin kita ng personal. Dapat mong isipin ito bilang isang karangalan. Bata, sabi ni Suyen. Sa isip ni Sojun, ay wala na siyang masyadong oras. Malapit nang dumating ang mga gwardya dito. Plano niyang iligal ang ito. Tumalon si Sojun. Nagulat si Suyen. At umatake na si Sojun. Napaigik si Suyen. Ngunit dahil nandito na ito, kailangan niya itong mahuli sa lalong madaling panahon. Aniya ni Sojun. Ano? Biglang nagbago ang enerhiya niya. Bukod pa riyan, nakita ko na ang enerhiyang ito dati. Aniya ni Suyen. At patuloy, na naglalaban ang dalawa. Aatake na si Suyen. Nang bigla itong may naalala. Sa forma ng pag-atake ng kalaban niya. Sandali. Iyon. Ikaw. Sandali. Ikaw si Lee. Sabi ni Suyen. Nag-iipon ng mana sa kanyang kamao si Sojun. Hindi makapaniwala si Suyen sa kanyang nakikita. Alam kong mali, pero wala akong balak na matalo mo. Kahit konti, aniya ni Sojun. At malakas na sinuntok si Suyen. Napaigik si Suyen. At tumamba sa sahig. Nataman ko ba siya ng sobra? Pero hindi naman siya mamamatay dahil hunter siya diba? Sabi ni Sojun. Nasa itaas ito. May malakas na tunog mula sa itaas. Rinig ni Sojun na sabi ng mga gwardya. Pero bago ang lahat, kailangan kong magmadali. Hinihintay ako ni Erzsébet. Kaharap na ni Erzsébet si Mumyong. Akala ko ay daga. Pero isa kang witch. Diba? Sabi nito. Mabilis na tumatakbo si Mumyong. Hinahabol naman ito ni Erzsébet. Mataas na tumalon si Erzsébet. Inabot ang pisngi ni Mumyong. At kinalmet ito. Magkaharapan na ngayon ang dalawa. Galit na galit si Mumyong sa ginawa nito. Nanggigigil ang kamay nito na nag-iiba ang anyo. Biglang humaba ang kamay nito na may matutulis na kuko. Hindi makapaniwalang nakatingin dito si Erzsébet. Dinakman ng malahalimaw na kamay ni Mumyong ang maliit na katawan ng pusa.
At malakas na inihampas sa sahig. Nabalot ng alikabok ang paligid dulot ng ginawa ni Mumyong. Nagulat si Mumyong. Nakatayo si Erzsébet na nababalot ng kapangyarihan nito. Akala ko isang daga. Ikaw ay isang witch, ang sabi ni Mumyong. Sa isip ni Erzsébet, ay problema ito. Sa ngayon, mahirap harapin ang mga halimaw. Masyado na niyang nagamit ang kanyang mana sa England. Mahirap din gumamit ng mahika ng malaya dahil hindi niya ito orihinal na katawan. Napatawa si Mumyong. Hindi ko akalain na may makakatagpo akong witch dito. Kung gayon, ay hindi ko nahahayaang mabuhay ka pa. Ang sabi ni Mumyong. At sumugod kay Erzsébet. Hinahabol ng halimaw na kamay nito si Erzsébet. At tumama ang kamay nito sa pader. Nagtaka si Mumyong. Samantalang si Erzsébet naman na nababalot ng kanyang kapangyarihan ay nasa likod na ni Mumyong. Agad naman itong napansin ni Mumyong. Naghahanda ng isang pag-atake si Erzsébet. At umatake na si Erzsébet. Fireball. Sigaw nito. Tinuwanan lang ni Mumyong ito. Ito lang ba ang kaya mong gawin? Tanong nito. Sa isip ni Erzsébet, ay tulad ng inaasahan ay hindi ito gumana. Lagot siya, sapagkat hindi na siya makakagamit pa ng mahika. Muling dinakman ng kamay ni Mumyong si Erzsébet. At malakas na inihampas sa sahig. Napaigik si Erzsébet sa sakit. Nasa harapan pa din nito si Mumyong. Tumawa ito. At sinabing, iniisip ko kung gaano kakalakas nung sinabi mong witch ka. Wala ka din naman pala. At muling umatake. Puno ng alikabok ang paligid. Nagmulat ng isang mata si Erzsébet. Erzsébet, ayos ka lang ba? Tanong ni Sojun. Naharangan ni Sojun ang ginawang pag-atake ni Mumyong. Sojun. Masayang sabi ni Erzsébet. Huli ka. Paano si Suyen? Tanong ni Erzsébet. Nagawa ko itong mapatulog. Kailangan na nating magmadali. Dahil parating na sila. Muling sabi ni Sojun. At narinig nila ang boses ng mga gwardya. Nasa may hagdan. Mayroong ingay doon. Sabi ng mga ito. Nako, nahuli ka na. Sabi ni Erzsébet. Mas kakaiba pa na hindi alam. Ang gulo na ito. Sabi naman ni Sojun. Mataas na tumalon si Mumyong. At malakas na bumagsak ito sa harapan ni na Sojun. At mabilis na tumakbo. Wala na tayong oras. Unahin mo ang core. At tapusin ito ng isang beses. Utos ni Erzsébet. Paano ang core? Nagtatakang tanong ni Sojun. Tingnan mo. Sabi ni Erzsébet. At napatingin si Sojun dito. May maliwanag na kulay berde. Ito ay mana pellets. At napatingin si Sojun sa katawan ni Mumyong. Nako! Nakikita ko na ito. Aniya ni Sojun. At pinalitan niya ang mode ng kanyang sandata. Spear mode. At itinapat kay Mumyong. Ang kanyang core. Aniya ni Sojun. At malakas na inatake ng kanyang sibat si Mumyong. Hindi makapaniwala ang halimaw. At unti-unting nalulusaw ang buong katawan ni Mumyong. Nabitawan na din nito ang fragment. Agad naman itong nakuha ni Sojun. Kumilos kayong lahat. Nakarinig ako ng malakas na ingay ngayon lang. Kaya malamang hindi pa ito nakakalayo. Ang sabi ng lalaki. Nagulat ito nang may apakang malagkit na bagay. Ito ay, sabi nito, samantala, sina Sojun naman ay maayos na nakaalis sa gusali sakay ng robe.